Magandang araw mga mag-aaral! Kumusta? Sana po ay nasa mabuti kayo. Ngayong linggong ito, atin pong talakayin ang ating aralin sa Week 8, Quarter 3, Mathematics 2. Ang ating aralin ay tungkol sa pagtukoy sa nawawalang term o terms sa ibinigay na continuous pattern gamit ang dalawang attributes. Ngunit bago natin ituloy ang ating aralin, balikan muli natin ang ating napag-aralan noong nakaraang linggo. Tingnan ang larawan na nasa ating screen. Ito ay, tama ka kung ang isinagot mo ay curved lines. Ano nga ba ang curved lines? Ang mga linyang pakurba o curved lines ay ang linyang hindi tuwid o linya na parang umaalon o wave. Ano naman ang mga linyang inyong nakikita sa screen? Kung ang isinagot mo ay straight lines, ito po ay tama. Ang mga linyang tuwid o straight lines ay mga linyang hindi nag-wave o hindi pakurba. Ito ay maaaring palawakin sa opposite na direksyon. Tingnan natin ang mga susunod na mga larawan. Sabihin nyo kung ano ang description ng bawat larawan. Ang nakikita mo ngayon ay isang uri ng aso. Tama ka kung ang binigkas mo ay isang aso. Okay, nakikita mo ba ang kanyang balat? Ito ay may black spots. Nakikita natin na ang kanyang katawan ay puno ng tuldok-tuldok na kulay itim. Nakapunta ka na ba sa zoo? Nakikita mo ba ang hayop na ito doon? Ito ay isang uri ng leopard. Tama, isang leopard po ang iyong nakikita ngayon. At nakikitaan natin ang kanyang katawan, meron ding mga print na dark spots o black spots. Ang nakikita mo ngayon ay isang dahon. At ang dahon na yan ay kakaiba. Meron po siyang paulit-ulit na hugis o butas sa kanyang dahon na pare-parehas ang kanyang hugis. Ang mga larawan na ating natunghayan kanina ay may kaugnayan sa ating aralin ngayon. Okay. Noong nakaraang taon ay natutuhan natin ang paglikha ng mga patterns sa pag-compose at decompose ng bilang gamit ang pagdaragdag at pagbabawas. Habang patuloy mong pinapanood at pinapakinggan ang video ito, sa aralin nito ay matutuhan mo ang pagtukoy ng mga nawawalang term o terms sa ibinigay na continuous pattern gamit ang dalawang attributes. Suriin natin ang mga sumusunod na larawan. Ang nakikita mo ngayon ay ang dalawang attributes. Ano ba itong attributes? Ito ay dalawang figure o bagay. Nakikita natin ngayon ay ang hugis bilog at ang hugis parihaba. Napapansin natin mula sa kaliwa papuntang kanan ay may dalawang patlang. Anong hugis o larawan ang kasunod ng huling larawan? Batay sa pagkasunod-sunod ng dalawang attributes na hugis bilog at hugis parihaba, ang panghuling hugis na ating nakita kanina ay ang parihaba. Kaya ang ating isusulat sa patlang ay bilog.
Makikita sa ibinigay na continuous pattern gamit ang dalawang attributes na ang susunod na hugis na iguguhit sa patlang ay ang hugis bilog. Ang nasa unahan naman ng bilog ay dapat parihaba. Tingnan natin ang iba pang halimbawa ng isang continuous pattern. Nakikita natin ang dalawang attributes. Sa ibaba, ito ay ang arrow at ang letrang A. Ano sa palagay mo ang ilalagay natin sa patlang? Pwede mong bigkasin ang iyong sagot. Kung ang isinagot mo ay letrang A, tama ka. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pattern ng dalawang attributes, ang arrow at ang letrang A, malalaman mo na ang larawang iguguhit sa patlang ay ang letrang A. Mahilig ka bang kumain ng prutas? Bakit nagustuhan mong kumain ng prutas? Okay, dahil ito ay isang masustansyang pagkain na kailangan ng ating katawan. Tingnan ang isa pang halimbawa ng continuous pattern. Sa pamamagitan ng dalawang attributes na dalawang uri ng prutas, ito ay ang saging at ang mansanas, anong tamang prutas ay iguguhit mo sa patlang? Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pattern ng dalawang attributes na ito, malalaman mo na ang larawang iguguhit mo sa patlang ay ang mansanas. Naalala mo pa ba ang mga bantas sa Pilipinong asignatura natin? Ano-anong bantas ang nakikita mo sa ibaba? Kung ang binigkas mo ay ang tandang padamdam at tandang pananong, tama ka. Tingnan natin muli ang isang halimbawa ng continuous pattern gamit ang dalawang attributes na tandang padamdam at tandang pananong. Ano kaya ang ilalagay mo sa patlang? Kung ang sinabi mo ay tandang padamdam, tama ka muli. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pattern na ating nakikita, ay malalaman natin na ang ating iguguhit o isusulat sa patlang ay ang tandang padamdam. Subukan naman natin ang continuous pattern o tuloy-tuloy na pattern sa mga bilang. Tingnan, suriin natin ang bilang na nasa ibaba. Makikita natin ang bilang na 3, 5, 7, 9, 11. Ano kaya ang kasunod na bilang na ating isusulat sa patlang? Okay, pag-isipan natin maigi. Sa ibinigay na tuloy-tuloy na pattern, malalaman natin na ang unang bilang na 3 ay dinagdagan ng 2 upang magiging 5 bilang kasunod nito. Meron ka na bang ideya kung paano kukunin ang kasunod pang bilang? Ayan, subukan natin. Kung ang 5 ay dagdagan natin ng 2, ay 7. Ito naman ang kasunod ng 5. Ang sunod naman na 7, kapag dagdagan mo ng 2, ay magkakaroon ka ng 9. Kapag ang 9 ay dagdagan mo ng 2 muli, magkakaroon ka naman ngayon ng bilang na 11. Ano kaya ang magiging kasunod ng 11 kapag dinagdagan natin ito ng 2? Nakikita natin ang pattern o tuloy-tuloy na pattern na pagdaragdag ng 2 sa bawat bilang. Okay. So, ang 11, kapag dinagdagan ng 2, ito ay magbibigay sa ating unang patlang ng 13. At ang 13, kapag dinagdagan natin ng 2, ay magbibigay sa ating pangalawang patlang ng 15. Okay.
Ang pattern na ating nakikita ay ang plus 2. Okay? Batay sa mga halimbawa na ating sinagutan, masasabi mo na ba kung ano ang ibig sabihin ng pattern? Ang pattern ay ang pagkakasunod-sunod ng bilang, kulay, letra, hugis o iba pang orientation. Pwede po ba nating pagsamahin ang pamilang at ang alpabeto sa isang tuloy-tuloy na pattern? Tara, suriin natin kung pwede kaya ito. Pwede. Okay, tingnan natin ang halimbawa. Nakikitaan natin ng salit-salit na pamilang at alpabeto ang ating tuloy-tuloy na pattern. Tingnan natin, ano kaya ang dapat na ilagay sa patlang? Batay sa ating nakitang tuloy-tuloy na pattern o continuous pattern, ay ating sagot, isusulat natin ang bilang 4 sa ating patlang. Bakit po, teacher? Okay, so nakikitaan natin sa una, mula sa kaliwa papuntang kanan, ang una natin ay pamilang, alpabeto, pamilang, alpabeto, pamilang, alpabeto, pamilang. Okay? Sunod na halimbawa, pag-aralan maigi. Nakikitaan din natin ng pattern na salit-salitang pamilang at alpabeto. Ang nasa una nating pattern, ang letra Z. Sunod ay ang 01. Next naman ay letrang Y. Sunod naman ay 02. Sunod, letrang X. Sunod naman ay pamilang na 03. Ano kaya sa iyong palagay ang kasunod nating isusulat sa patlang? Ang isusulat natin sa ating patlang ay letra. At alamin natin kung anong letra kaya ang dapat. Nakikitaan natin sa ating pattern na mula sa letrang Z, paatras, Y, ang sinundan ng Y, X, ang sinundan ng X ay W. Kaya po, letrang W po ang ating isusulat sa patlang. Kung kayo ay nakikinig sa aking pagtalakay kanina, kaya niyo nang sagutan ito. Kunin ang inyong sagutang papel o di kaya yung show me board. Tukuyin ang nawawalang kasunod na hugis o bilang sa bawat set. Isulat o iguhit sa iyong show me board or sagutang papel ang sagot lamang. Okay, pwede niyo pong i-pause ang video para bigyan ng sapat na oras ang iyong sarili sa pagsagot sa ating gawain. Check natin ang inyong mga sagot. Kung ganito ang iyong naisulat sa iyong sagutang papel o show me board, lagyan ng check mark. Kung hindi naman katulad ng nasa screen, lagyan ng X mark o X. Buuhin natin ang ating pattern batay dun sa ating mga sagot kanina. Ang number 1, upang mabuo ang tuloy-tuloy na pattern, ang isusulat mo sa patlang ay 3 letrang C. At ang sa number 2 naman, 44. Ang sa number 3 naman, ay isusulat natin sa patlang ay hugis, puso. At ang pang-4 ay ang bilang na 2. At ang pang-5 ay ang bilang na 20. Batay po sa ating skip counting by 5 or ang bawat bilang dinagdagan natin ng 5. Sabayan si teacher sa pagbasa ng nakasulat sa screen. Tandaan natin na ang pattern
ay ang pagkakasunod-sunod ng bilang, kulay, letra, hugis, o ibang orientation. Tandaan din natin upang maging madali ang pagtukoy sa nawawalang term o terms, pag-aralang mabuti ang ibinigay na pattern batay na rin sa dalawang magkasunod na attributes o objects. Dugtungan ang aking sasabihin, nauunawaan ko na ang pattern ay Okay, maraming salamat sa iyong binigkas na sagot. Dito po nagtatapos ang ating pagtalakay sa ating aralin sa Mathematics 2, Week 8, Quarter 3. Paalam! Ingat!